Ang sining ng pag-aayuno para sa akin ay hindi lang basta ang mismong pag-aayuno. Pero doon ko napansin, hindi na talaga tubig ang paborito kong inumin. Lagi kong napapansin na maraming nangyayari doon, puro positibo at paggaling. Ang water fasting talaga ang pinakamahirap. Kung ganun nga, syempre napakaastig nun. Kasi naiisip ko na baka hindi na ganun kalalim ang mga butas na pinapasukan mo. Mas natitiis mo ito ng mas matagal. Interesante ang kwento ng lining ng bituka, may particular itong kapal. Kapalidi ang pagdating sa ang mga Liebscher at ang mga Bracht. Ang podcast kasama sina Roland Liebscher Bracht at Dr. Petra Bracht. Halos hindi ka pani-paniwala, pero totoo na ang asawa kong si Roland ay nag-ayuno. Paulit-ulit niyang sinubukan pero hindi niya talaga nagawa. At oo, naisip niya na ngayon, kailangan niya talagang patunayan ito. At nagsimula talaga siya sa pag-aayuno gamit lang ang tubig. Pero sandali lang, gusto ko lang linawin kasi halos araw-araw akong nag-aayuno. Nangyari ito nung nagsimula pa lang ang intermittent fasting. Aminin ko, hindi talaga para sa akin ang pag-aayuno ng ilang araw. Lagi akong tinatamaan ng gutom, masasabi kong ganon. Tapos nagiging tanga ako, nagiging kakaiba, at sobrang hindi na ako makasama. Kaya itinigil ko na ulit. Nang sumikat ang intermittent fasting, doon ko nakita ang bagay sa akin. Kaya araw-araw talaga akong nagfa-fasting ako araw-araw ng mga 16 hanggang minsan 20 oras. Para lang malinawan kayo, hindi naman ito kakaiba, ang pinagkaiba lang talaga ay yung tindi or intensity. Oo nga, pero kahit na ganun. Ibig kong sabihin, kung alam niyo kung paano karaniwang mag-isip si Roland tungkol sa pag-ayuno at na hindi niya talaga ito nagawa noon, paano mo naman naisipang subukan ang water fasting ngayon? Kasi ang water fasting talaga ang pinakamahirap sa lahat. Alam mo, napakadali lang nun. 2 dahilan lang. Alam niyo naman, nagkaroon ako ng aksidente nung Enero, kaya ilang linggo akong hindi nakagalaw. Bumagsak talaga lahat ng sports program ko. Bumalik agad ako sa pag-stretching at mabilis ko rin itong nagawa. Pero lahat na may kinalaman sa strength training, high-intensity interval training, at endurance training, sa bawat isa, pati sa pagtakbo. Nag-jogging ako pero bawat hakbang parang may tumutusok sa likod ko. Itinigil ko agad yon at nag-focus na lang ako sa sobrang bagal na paglalakad. Yon ang isang dahilan kung bakit hindi ako makagalaw. At kapag kumakain ka pa rin ng pareho ng dati pero hindi ka na gumagalaw, doon ko unang naranasan ay anong nangyayari ngayon. Lagi akong may timbang na nasa 71, 72 kilo at masaya at komportable ako dito. Sinusubukan ko ring dagdagan ang muscle mass at bawasan ang taba. Paulit-ulit na lang ang kwento, totoo. Oo, ito ay isang landas na walang tiyak na destination, pero tuloy-tuloy mo lang siyang ginagawa. Marami ring babaeng gumagawa nito. Siguradong nangyari na umakyat ako noon. Mula 71, 72, umabot ako halos 77 yon na siguro pinakamabigat ko. Nagulat ako kasi akala ko di ko agad napansin. Tuloy lang ako sa pagkain at talagang malakas din akong kumain. At doon ko na-realize na may mali na talagang nangyayari. Papalapit na ang tag-init at mataas ang timbang ko, anong dapat kong gawin? Yan, may isang kakilala akong nagkwento sa akin tungkol sa water fasting na hindi ko kabisado, Petra. Pero kahit hindi mo sinusuportahan ang water fasting, siguro dapat nating ipaliwanag kung ano ang nangyayari pagkatapos ng bawat yugto ng oras sa water fasting. Grabe, gusto mo nang magsimula agad. Sa tingin ko, dapat muna nating itanong ang isang bagay. Dahil sigurado akong marami sa inyo ang nag-iisip pa rin, Diyos ko, pag-aayuno, talaga bang healthy ang pag-aayuno? Hindi ba't sobrang pahirap lang ito at kung ano-ano pa? Ibig kong sabihin, sinubukan mo na dati at talagang pahirap iyon. At bakit mo naman naisipang mag-ayuno talaga ngayon itong water fasting na ito? Dahil lang ba may nagsabi sa'yo? Simple lang, na-motivate ako doon. Alam nyo na siguro kapag may naintindihan or gustong subukan, lalo na kung may gusto akong patunayan, madalas nagsasalita lang ako tungkol sa mga nagawa ko. Matagal ko na rin ginagawa yon pero hindi ko muna ikukwento dahil masyadong padalos-dalos. Naisip ko ito ngayon dahil sa mga nangyayari matapos ang 12, 24, 48, 72, at 76 na oras.
Talagang napahanga ako doon. Talagang napahanga ako doon kasi alam ko naman ang tungkol sa intermittent fasting na lagi mong ipinapaliwanag, Petra. Tungkol sa autophagy, sa pagre-recycle, pagtanggal ng mga lumang cells, paglilinis, general cleaning, spring cleaning at kung ano-ano pa. Alam naman natin lahat yan. Sige. Pero nung naging konkreto na siya ayon sa iba't ibang yugto, doon talaga ako na-motivate. At dahil dyan, tingin ko ito na yung tamang pagkakataon para sabihin namin sa inyo kung ano ang mga natuklasan tungkol dito. Maraming natuklasan tungkol dito. At lalo na kung ano ang kinalaman ng pag-aayuno sa bituka sa kalusugan ng bituka. At yun naman ay kahit papaano. Hindi ko alam kung bakit, pero sa ating paligid, ang usapin tungkol sa bituka ay talagang lumalaki ngayon. Kahit saan ako makinig, puro problema sa bituka ang naririnig ko. Nakakabaliw, lalo na mula sa mga taong di ko inasahan na magkakaganito. Pero nakakatuwa rin na kapag nagsimula kang pag-usapan ito, biglang nagiging bukas ang mga tao at sinasabi nila, grabe, oo, hindi rin maayos ang lahat sa akin. At napag-uusapan din kung gaano kadalas dapat dumumi, kung ano ang itinuturing na malusog, at kung ano talaga ang dapat hitsura ng dumi. At meron ngang tinatawag na Bristol na kategorya kung saan may magagandang larawan doon. Ayaw na nating pag-usapan pa ng mas detalyado yon, hindi ba? Bakit hindi? Natural lang yan. Diyos ko, nasa loob natin at sana ay mabilis din nating mailabas. Gusto mo bang pag-usapan yan ngayon? Mahalaga talaga na pagtuunan natin yan ng pansin. At sa totoo lang, para sa akin, ang bituka talaga ang pinagmumulan ng kalusugan. Gusto ko lang iugnay ito dahil ang usapan ay pag-aayuno pero napunta tayo ngayon sa bituka. Hindi iyon ang totoong dahilan kung bakit ko ito ginawa, kundi dahil sa mga benepisyo nito. Pero talagang nakakagulat din para sa akin na biglang ang daming tao nung napunta na sa usapan ang pag-aayuno at kung ano ang epekto ng pag-aayuno sa bituka at ang daming bagay ang naibabalik sa ayos at kung ano-ano pa. Doon sila naging bukas, totoo iyon. Oo, pero kahit na nakakabaliw lang talaga para sa akin na sinabi mo yan, na sinabi mong wala naman talagang kinalaman sa bituka yon. Ulitin ko, naniniwala ako na ang kalusugan ay palaging nagsisimula sa bituka. At dahil doon, para sa akin, ang pag-aayuno talaga ang pinakadirektang paraan para muling simulan ng kalusugan at ayusin ang bituka. Kahit maramdaman mo man o hindi, para itong isang reset para sa bituka. Kapag na-reset ang bituka, nare-reset din ang metabolismo at bawat selula. At dahil doon, sobrang gusto ko talaga ito. At kapag tiningnan mo kung ano ang lahat ng nangyayari sa katawan sa loob ng maikling panahon na yon, kung anong mga pagkukumpuni ang nagaganap. Oo, pero sandali lang ulit. Bakit? Dahil naniniwala ako na mahalaga ito para sa mga nakikinig na pag-usapan natin ito ngayon. Biglang nagtatanong ang lahat, ano ba talaga ang nangyayari sa bituka ko? Talagang nagulat ako ron at sa tingin ko, marami rin sa inyo ang nakaramdam ng ganun. Kumakain ka, natutunaw ang pagkain, pumupunta ka sa banyo at iniisip mo na normal lang ang lahat at naniniwala ako na ganyan din ang nararanasan ng napakaraming tao. Palagi kong iniisip na mabilis ang metabolismo ko sa kung paano man. Kaya ilang beses din akong pumupunta sa banyo sa isang araw at normal lang yon para sa akin, matagal na panahon na. Nung napag-usapan ang pag-aayuno at ipinaliwanag ni Petra, ikaw ang nag-explain sa kanila kung ano talaga ang normal doon. Doon ko unang naintindihan na kahit hindi naman sobrang abnormal sa akin, hindi pa rin pala ito ganon kung paano talaga dapat. Hindi optimal. Dapat isang beses lang o 2 beses sa isang araw, pero sa akin mas madalas pa. Doon, napatunayan ko pang may dahilan ang pag-recycle ng lumang cells at iba pa na i-explain mo rin mamaya at sabay na napapabuti ang tiyan. Talagang may sense iyon. Tama, kaya naman talagang nakakatuwa kung ano ang nangyayari sa loob ng 4 na araw ng water fasting o kahit anong uri ng pag-aayuno. Pero pag-uusapan pa natin yan mamaya kung ano ang pagkakaiba or kung meron nga bang pagkakaiba at kung ano ang mga nangyayari doon. Ang totoo niyan, pagkatapos ng 12 oras, nagsisimula na ang katawan, baka alam nyo na rin ito dahil sa intermittent fasting, pagkatapos ng 12 oras, nagsisimula na ang proseso ng autophagy, itong proseso ng sariling pagpapagaling ng katawan, nagsisimula na. So, iyon ang una. Tapos, ubos na rin ang mga sugar storage. Ibig sabihin, unti-unti nang nagsisimula ang katawan na gumawa ng ketone bodies.
At nagsisimula ng gumana ang fat metabolism kaya lumilipat na mula sa sugar metabolism papunta sa fat metabolism. At nakakatuwa talaga yun, di ba? At syempre, kapag hindi ka kumakain, bumabagal ang gawain ng pagtunaw ng pagkain. At ang bituka ay nakakakuha rin ng pagkakataon na makapagpahinga kahit papaano. Iyan ay isang magandang bagay na rin. Iyan kasi ang mahirap doon kapag tayo ay kumakain mula umaga hanggang gabi. Hindi yun maganda kasi laging nagtatrabaho ang bituka. At tulad ng bawat selula, lahat ng nasa atin tulad ng pagkakaroon natin ng gising na estado at tulog na estado, kailangan ding makapagpahinga ang bituka. Ang mahirap niya itong magawa kapag kumakain tayo ng tuloy-tuloy. Ganito rin kasi, ang pagtunaw ng pagkain ay hindi lang nangangailangan ng enerhiya kundi pati oras. Ibig sabihin sa huli, abala ang bituka natin buong araw. Kaya maganda talaga ang mga ganitong pahinga. Nangyayari ito matapos ang 12 oras. At saka, pagkatapos ng 12 oras, ayos pa rin ang lahat. Pagkalipas ng 12 oras, okay pa naman. Sa wakas, hindi na gaano kabusog ang tiyan ko at ang sarap ng pakiramdam. Gusto ko lang ibahagi ang naging paglalakbay ko. Hanggang ika-4 na araw, ayos lang lahat at di ko rin ganong hinanap ang pagkain. Pagkatapos ng 12 oras. Normal lang yun para sa'yo. Pagkalipas ng 24 na oras, wala pa rin nangyari. Diyos ko, paminsan-minsan naiisip ko na pwede naman akong kumain pero sabi ko sa sarili ko, hindi. Gusto ko talagang tapusin itong 4 na araw na to. Kaya hindi talaga naging usapan yon. Dahil napag-usapan na ang bituka kanina, nakakatuwa ito ngayon. Pagkatapos ng 24 na oras, nagsisimula na talaga ang proseso ng pagkukumpuni sa bituka, kaya nababawasan ng kaunti ang mga pamamaga, kung meron man. At sa pagitan ng mga selula ng bituka, may mga koneksyon na tinatawag na tight junctions. At nandyan ang mga ito para talagang protektahan ang loob ng katawan. Yung mula sa mga sangkap na hindi maganda para sa katawan. Parang bakod ba yon? Hindi, parang salaan. Pero minsan mas marami itong kayang tanggapin, minsan naman mas kaunti ang nakakapasok. Laging depende sa kung ano ang dumarating, ganun mo siya maiisip. Pinakamabuti kung sarado para walang mga bagay na ayaw ng katawan ng makapasok. O paano ba yon? O, di ba? Bubuks ito para sa mga magagandang sangkap at nananatiling sarado para sa mga hindi magagandang sangkap. Isang programmable na salaan. Oo, pwede mo ring isipin yan. Astig. Pero ang mga bahagi na pwedeng i-program dyan, ang tawag doon ay tight junctions at sa maraming tao, sira ang mga iyon. Iyon ay malinaw kapag sinasabi ng isang tao na may open pore na bituka siya. At ang leaky gut syndrome, na meron ng napakaraming tao, pwede ring masuri sa dumi. Ang value na tinatawag na zonulin, kapag mataas, ibig sabihin open pore ang bituka mo. Ibig sabihin sira ang lining ng bituka. And may mga hindi ka nais-nais na bagay na pumapasok sa katawan, may mga pagkain na pumapasok na hindi natin kayang tanggapin ng maayos. Ibig sabihin, hindi natin natutunaw ng maayos. Pumapasok din ang mga mikrobyong nagdudulot ng sakit sa bituka at kung ano-ano pa. Pero paano nga ba nangyayari yon? Ibig sabihin, bakit biglang nagiging butas-butas ang bituka? Bakit niya binubuo ang mga ito, ang mga, ano nga ulit ang tawag mo doon? Laman loob ng bituka. Etong laman loob ng bituka, bakit ito natutunaw? Ano ba ang nangyayari doon? Bakit nga ba nangyayari yon? Iyan ay isang napaka-interesanting kwento tungkol sa laman loob ng bituka. Meron itong particular na kapal. At kapag normal ang kapal nito kasama ang lahat ng harang, magkakadikit sila, magkasunod na nakalapat. Pag nandun sila, walang nangyayari. Nandun ang mga selula ng bituka, protektado ang mga selula ng lining ng bituka, lahat ay protektado at nakukuha lang ng katawan ang kailangan nito. Kung masama ang ating pagkain ngayon, ano ang masamang pagkain? Nako, ang masamang pagkain ay mga instant na pagkain. Ito ay fast food. Sobra-sobrang asukal, sobra-sobrang alak, sobra-sobrang inihaw na pagkain, at sobra-sobrang protina mula sa hayop. Iyan ang masamang pagkain. Iyan ang isa, at ang isa pa ay stress. And Jeff, ang pang-isa ang bagay na sa palagay ko ay lubos na hindi napapansin noon at hanggang ngayon ay patuloy pa ring hindi napapansin. Dahil alam natin na kapag may stress na at ngayon may isa pang nakakaintriga, kahit pa ito ay positibo o negatibong stress, ang daloy ng dugo sa buong lining ng bituka, bumababa ito. May saysay naman yon.
Tama naman yun. Pero maraming tao, pati ikaw mahal ko, ang laging sinasabi, oh, ang ganda ng lahat kasi lagi kang tense. Pero positibo naman sa action. Ibig sabihin, positibong stress, meron kang eustress at inisip mo na wala namang masamang epekto sa'yo yon. Pero ang stress sa physiological na pananaw ay laging stress. At ang biochemistry, pareho lang ang nangyayari, mapapositibo man o negatibo ang stress. Ibig sabihin, kapag palagi kang nasa ilalim ng stress, anuman ang uri ng stress, mas mahina ang pagdaloy ng dugo sa lining ng bituka at ang kapal. Bakit? Dahil sa panahon ng stress, hindi mo na kailangan ng katawan ng bituka, kundi kailangan niya ang ibang bagay. Laban o takbo? Tama, nasa alerto kasi ang katawan at tinatawag mo itong mode na laban o takbo. At dahil doon na napupunta lahat ng enerhiya sa mga kalamnan. Paggalaw, pagtakas, pakikipaglaban. Tama, sa pakikipaglaban at iba pa. At dahil doon, numinipis ang lining ng bituka, kaya nagkakaroon ng Dahil mas kaunti ang dugo na dumadaloy dito. ng mga pamamaga. Oo. At ang pamamaga na ito ang nagdudulot ng lahat ng mga iritasyon. Simula sa irritable bowel syndrome, mga hindi pagtitiis sa pagkain, mga talamak na pamamaga ng bituka, hindi pagtitiis sa gluten, hanggang sa small intestinal bacterial overgrowth, lahat ng mga ito nakasalukuyang kilala at maaring mangyari ay nagmumula dito. And ngayon, nabalik tayo sa pag-aayuno. Kung lining ng bituka ay nagsisimula ng mag-repair, Nasa mga araw na tayo kanina. 24 na oras tayo kanina. At doon ba nagsisimula na yon? Doon na nagsisimula ang proseso ng pagkukumpuni. Pero ito ay para lang sa lining ng bituka. Ang mga ketone bodies, patuloy pa ring nabubuo ang mga ito at ang paggawa ng ketone bodies ay nangangahulugan na ang ating utak ay nakakakuha ng magandang nutrisyon na makakatulong dito upang magtrabaho ng maayos at talagang nakakaramdam ng ginhawa. Ano ang ketone bodies? Yung mga ketone bodies ay mga molecule na puno ng enerhiya na ginagawa ng katawan kapag wala itong asukal. Ibig sabihin, kapag ginamit na niya ang taba bilang enerhiya. Marami ang gustong makarating doon. Sabi nga nila, kahit sa intermittent fasting, ilang oras kada araw ay napupunta ka sa ketone metabolism. O lalo na yung mga taong gustong magpapayat, para sa kanila talagang nakakatuwa ito. Kasi para makabuo ng ketone bodies, kailangan mo ng taba. At dahil doon gusto ng mga tao na palaging mapasok ang ketosis para matunaw ang taba. Ganon. At ang isa pang nakakatuwa na talagang nakaka-interes ay yung mga tahimik na pamamaga sa katawan, nagsisimula na silang humupa at para sa akin sobrang ganda nun. Natapos agad ang pagkukumpuni at matapos ang 24 na oras na bawasan na ang kinukumpuni at humupa na ang pamamaga. Oo. At nagpapatuloy lang ito pagkatapos ng 36 na oras. Habang nagre-regenerate ang mga selula, lalong bumibilis ang paggaling. At sa totoo lang, sa lining ng bituka, marami talaga tayong iba't ibang klase ng bakterya doon. Mayroon tayong mabubuting bakterya at mayroon din tayong masasamang bakterya. Ano ba ang mabuti at ano ang masama? Ang masasamang bakterya, sila ang nagpapalalala ng pamamaga ng lining ng bituka. Halimbawa, at ang naman gayon ay nabubuwag na pagkatapos ng 36 na oras. Ibig sabihin, lahat ng mga prosesong nagpapasimula ng pamamaga na unang pinipigilan sa bituka ay nagpapatuloy pa rin sa katawan at doon din sila napipigilan. Para sa akin, talagang nakakabilib ito. Sige, magkwenta tayo kasi 1:00 ng hapon ako nagsimulang hindi kumain. Pagkatapos ng unang araw, 24 na oras na ang lumipas tapos dagdagan pa ng 12 kaya nasa gabi na yon. Kaya sa ikalawang gabi, doon na talaga nagsimula na mangyari yung mga prosesong sinasabi mo. Sa gabi, di rin ako nagugutom kaya wala akong napansin. So, at dumating na tayo sa ikalawang araw, 48 oras na. Akala ko Huwebes ka nagsimula. Kailan ka talaga nag-umpisa? Huwebes? Tanghali, tama. Biyernes ng tanghali tapos na ang una, Sabado ng tanghali tapos na ang pangalawa. Oo. Kumusta ka nun? Doon ko na naramdaman na nagugutom na ako pero ayos lang naman, okay lang talaga. Kaya Oo, sa totoo lang, kailangan ko talagang sabihin, nakakayanan naman siya, mahal kong asawa. pero isama pa natin ulit ang isang bagay. Dahil kanina tungkol sa stress ang usapan, di ba? Nung naintindihan ko na
Itong stress na ito, kahit positibong stress pa yan, kahit yung stress na galing sa pagkagusto mong magtrabaho at gumawa ng bago at masaya ka lang, na nagdudulot din yun ng kakulangan ng daloy ng dugo. And pagkatapos, ginagawa ko naman talaga yung mga ehersisyo sa paghinga araw-araw. Doon, nagsimula akong magdagdag pa. Ginagawa ko na yon ng 2 o 3 taon halos araw-araw. Bihira lang akong hindi makagawa sa 3 taon na to. It's been aking ginawa. Tapos, nakasanayan ko na rin na tuwing umaga pagkagising at tuwing gabi bago matulog, maglaan ng 15 minuto para huminga. Napakaganda rin yan. Kung gusto ninyong malaman, madali lang ito. Huminga ka ng ilang beses tulad ng 4 na hinga at 8 palabas, o 5 hinga at 10 o 12 palabas. Depende sa iyong pagiging kalmado habang nakahiga. Kung gaano karaming oksiheno ang kailangan mo. Mas mahaba ang paghinga palabas kaysa sa paghinga papasok dahil ito ang nagpapagana sa vagus at parasympathetic system na nagdudulot ng pag-relax. Naintindihan ko, palagi akong fight or flight mode, kadalasan laban dahil martial artist ako, pero ayos lang. Kaya nasanay akong sabihin, okay, ngayon talaga napaka-importante dahil gusto nating gumawa ng maraming mabuti para sa katawan. Pinagpatuloy ko ang aking mga ehersisyo sa paghinga at ginagawa ko pa rin ito ngayon. Hindi ko rin yun tinigilan kasi pakiramdam ko na ang aking kabuuang mood, kalagayan at relaxation ko ay talagang malaki ang naaapektuhan. Meron din akong singsing na ito dito na tumutulong sa akin na maintindihan kung paano ko hinaharap ang stress, mga panahon ng pahinga at mga panahon ng relaxation. Napapansin ko na ang paghinga ay talagang nakakatulong para kumalma ang lahat. Para sa mga natatakot at nagsasabing, ay naku, pareho pala kami ni Roland. Ako rin, buong araw akong may positibong stress at baka may halong negatibo pa. Kahit ano pa man, oo. Kung malala na talaga, ano ang dapat gawin? Sure, recommendation ko, huminga. At kapag ginagawa ninyo ang aming mga ehersisyo, huminga habang nag-ehersisyo, nakakakalma talaga ito at nakakatulong magbalanse, lalo na kung ang stress ay nagdudulot ng kakulangan ng dugo sa bituka. Pwede bang sabihin na ganun nga? Pwede mong sabihin na ganun. Pero ang mahalaga rin sa usaping ito ay kapag nag-aayuno ka, hindi ka dapat magplano ng kung ano-ano, kundi kailangan mo talaga ng pahinga. At sinubukan mo na dati mga 3, mga 2 linggo bago nito, sinubukan mo na mag-ayuno. Pero pagkatapos noon, ayokong ikwento kasi hindi naging matagumpay ang unang subok ko. Tumigil ako matapos ang 3 araw dahil hindi ko na kinaya. Oo, pero malinaw kung bakit hindi mo kinaya. Kasi sobrang siksik ng schedule mo noon, ang dami mong appointments at kung ano-ano pa. Kaya naisip ko talaga, para saan pa to? Oo, bakit kailangan ng taong ito? Nag-iinarte na naman ako. Buti na lang sinabi mo ngayon, syempre. Bakit kailangan pa ng taong ito na marami na ngang ginagawa, mag-water fasting pa? At nakita kong nakakatuwa na malinaw na sinabi ng katawan mo sa'yo, uy, tama na. Oo, pero pagkatapos lang ng 3 araw, kinaya ko yun. Alam ko, pero kahit na. Pagkatapos ng 3 araw, para sa inyo, kung mararanasan nyo rin to, pagkatapos ng 3 araw, ganito yon, inimbitahan pa ako at talagang gala pa kami nun kay Klaus Leitzman na nakakatuwang isipin dahil marami siyang alam tungkol sa pag-aayuno. At tuwing binibisita namin si Klaus, laging may masarap at napaka-organikong dekalidad na cake, lahat vegan at iba pa. Yung sobrang mahal ni Roland. Oo, nilalasap ko yon ng marami para hindi mabigo si Klaus. O kaya para magkaroon ka ng dahilan, sundin ang mga gusto mo. Siguradong nandun na ako at nakakatawa kasi nandun din yung 2 eksperto sa pag-aayuno. Oo, nakakaligal ka. Totoo, nagkataon lang na nandun sila. Oo, totoo. Mabait din talaga ang mga tao doon. Sa totoo lang, pinigilan ko na lang ang sarili ko nung hapon. Hindi ako kumain ng kahit anong cake na yun na ang 3 araw. Pagdating ng hapon, sobrang hilo ko na't napaisip ako kung anong nangyayari. Sigurado ako yun ay dahil sa mababang asukal sa dugo. Bakit 3 araw pa kung nawala na agad ang asukal sa katawan sa 1 araw? Alam mo, may meeting ka pa noon bago tayo umalis. Tapos bigla tayong umalis ng sobrang bilis. Sobrang stressful lang talaga lahat at hindi na kinaya ng katawan mo. Oo. Kaya kung pakiramdam nyo, alam nyo naman ang mga numero namin. Ngayon, ito na ay 7.5. 8 dahil hindi na yan yung kaya mo pa, kundi talagang papunta na sa negatibo. At doon, dapat mong panatilihin ang pag-uunat. Kumbaga,
Yung intensity ay hayaan mo lang kung nasaan na siya, hindi lang basta dagdag ng dagdag. Ganon din sa osteoporosis na ginagamit ng mga therapist. At eksaktong hangganan na ito ay party ninyong i-apply sa pag-aayuno. Doon ko napansin, hindi na yung 7.5 o 7.7. Maganda yun mga 7 o 7.5. Pagpasok mo sa sukatang yon, 10 ang pinakamalalang sakit na may isip. Kaya alam nyo na ang naramdaman ko noon. Talagang sobrang hirap ng pakiramdam ko noon. Kaya tumigil ako at kumain ulit, tapos 2 linggo pagkatapos sinubukan ko ulit. Medyo mas kalmado na ako pero kailangan mo pa rin ng mas maraming pahinga. Sigurado ako doon. Pero kahit ganon, ano na ang nangyari pagkatapos ng 48 oras? Mas marami pang ketone bodies ang nabubuo. At minsan sinasabi nga nila na parang nakakaramdam ka ng fasting high. Pero sa totoo lang, naramdaman mo ba yon? Hindi ako nakaramdam ng high. Hindi ka talaga nakaramdam ng high or magaan na pakiramdam? Nasa dulo ka na ng 2 araw ngayon. Nasa 48 oras ka na pagkatapos ng 48 oras. Medyo nahilo ako. Pwede sana akong kumain pero hindi naman gano'n na kailangan ko talagang kumain. Hindi ko rin pinahirapan sarili ko gaya ng sabi ko nasa ilalim ng 8. Kaya naman ayos lang ang lahat. At tungkol naman sa bituka, tuloy-tuloy lang ang pag-usad. Ibig sabihin, mas lalo pa siyang gumagaling. And ang labis na immune regulation na ito, kapag hindi maayos ang bituka, ay maari nang bumaba at ang bituka ay tuluyang makakabawi. Ang ganda nun. Lahat yan nangyayari pagkatapos ng 48 oras. And parami sa mga pamamaga na ito na tahimik lang at hindi mo talaga napapansin ay unti-unting nawawala. At ang mga mabubuting bakterya sa bituka, dumadami sila. Ang pagkakaiba-iba, ibig sabihin ang sari-saring uri ng mga bakterya sa bituka ay tumataas. Napaka-interesante rin nito. Nangyayari lang ito sa natural nitong paraan. At pagkatapos, pupunta na tayo sa susunod na araw, sa 3 araw, matapos ang 72 oras. Napansin ko rin, sa yugtong ito, napansin ko na parang dumarating ang katahimikan. Diyan nagsisimula na mabuo ulit ang mga stem cell, kaya maganda ang pagbuo ng stem cell at ang paggawa ng ketone bodies ay nananatiling mataas at matatag. Maraming natatanggal na taba. Maraming taba ang natatanggal. Pero sa totoo lang, dapat magsimula na rin yung parang, wow, eto na, magsisimula na talaga. Ano magsisimula? Yung parang mataas na pakiramdam, kilala ko na yon at naikwento ko na dati. Marami na akong nagawang pag-aayuno pero hindi water fasting. Minsan lang akong nag-water fasting ng 4.5 araw. Desperado talaga ako noon kasi hirap na hirap ako. Dati puro diluted na juice at gulay na sabaw lang ginagawa ko. Mga alam mo na, 200-300 kalorya lang sa isang araw. Sobrang dali lang noon para sa akin. Pero yung water fasting, sobrang hirap talaga. Halimbawa, ayoko talaga uminom ng tubig. Paano naman sa'yo? Ganon din sa akin. Kailan nga ba talaga nagsimula yon? Sa palagay ko, nagsimula yon sa 3 araw habang lumilipas ito. Doon ko napansin na kailangan ninyong malaman ako ay karaniwan talagang mahilig akong uminom ng tubig, oo. Tama yan. At umiinom din ako ng maraming dami nito at talagang nakakabuti ito sa akin. At napapansin ko rin agad kapag kulang ang nainom ko kung paano bumababa ang pisikal at mental na kakayahan ko. Umiinom ulit ako tapos siguro naisip ko lang, hindi ko alam pero bumabalik lahat sa dati at mas maganda pakiramdam ko. Pero doon ko napansin hindi na tubig ang paborito kong inumin. Mas gusto ko sana yung may lasa. Ayoko rin uminom ng tsaa dahil gusto ko manatiling malinis at mag-water fasting lang. Oo, kasi sa ibang klase ng pag-aayuno, pwede kang uminom ng tsaa at iba pa. Ibang-iba talaga yon? Gagawin pa rin natin yon ulit. So mga 74 na oras, dumating din sa kalaunan. Hindi, 48. 72 pala. Hindi, 72. Nasabi ko na tapos na yon. Ngayon, may dagdag pa tayong 1 araw. Ang 4 na araw. Iyon ay 76 na oras na, di ba? 76 na oras. Kaya ang nangyayari talaga ay maraming bagong immune cells ang nabubuo sa katawan kapag kailangan na pati na rin ang mga ketone bodies. Madaling magamit ng katawan ang mga ito ngayon para makakuha ng enerhiya. At ganun din, ang kalinawan sa isipan na yon, kadalasan ay dumarating talaga sa 4 na araw. Alam ko yan sa sarili ko. Sa 4 na araw, palaging ganun, nagsimula na ang aking fasting high at hindi na yon tumigil.
Kamusta ang gutom mo? Nung ika-4 na araw, gutom at lalong mahina na ako. Nagsimula na rin yon nung ika-3 araw. Hindi pa natin napag-uusapan na yan. Malaki rin ang nabawas sa timbang ko. Oh, tuloy-tuloy ang pagbaba. Umabot ako sa ilalim ng 70, minsan 68 na lang ako. Lalo pang bumaba at lalo akong nanghina. At hindi ko naman naranasan ang high. Mas naramdaman ko na gusto ko talagang matapos na ang ika-4 na araw na ito. Pag natapos ko ang kailangan ko, makakakain na ulit ako. Oh, alam ko. At sinabi mo, pakiusap, sana matapos na ang 76 na oras na ito kasi sobrang excited ka na sa pagtatapos ng pag-aayuno. Talagang kakaiba yun, oh. At kahit ganon, naranasan mo pa rin lahat ng positibong epekto ng 4 na araw na yon sa katawan mo. Nangyari talaga ang mga iyon. Naniniwala talaga ako doon. At ang ganitong pagbabago sa buong lining ng bituka, nangyari talaga yon. Ngayon, ang mahalaga, at sa tingin ko, dito tayo dapat maglaan ng oras, ay para sa akin, ang sining ng pag-aayuno ay hindi lang basta ang mismong pag-aayuno. Hindi lang ito basta pagtitiis at pagiging matatag at pagpapatuloy, kundi para sa akin, ang sining ng pag-aayuno ay laging nasa mismong pagtatapos ng pag-aayuno. Sabi nila, tunay lang makikita ang epekto ng pag-aayuno kapag natapos na ito. Oo, at kaya naman kay Roland, ginawa ko lang talaga na kinuha ko lang ang paraan ng pagtatapos ng pag-aayuno para sa'yo kung paano talaga ito dapat gawin. Inilagay ko sa harap mo ang mga alam nating bagay. Kung paano ito ginagawa. Na kayang tanggapin ito ng katawan mo at magiging komportable ka at oo, mapoprotektahan ang iyong digestive tract. Kailangan nating ilarawan ito ng maayos. Kung gusto ninyong subukan ito balang araw, kailangan nating ilarawan ito ng maayos. Sa tingin ko, naalala ko, may kinalaman iyon sa mansanas. Oo. Oh, binigyan kita ng mansanas, ginadgad na mansanas, pinainit at iyon ang kinain mo. Naalala mo pa ba? Natatandaan mo pa ba? Oo, syempre. At napakalaki ng bagay niyan kasi kilala ko yan mula sa araw-araw na pag-aayuno. Kapag sinubukan ko na dati, palagi ko yung napapansin, parang ang mga panlasa mo ay parang na-reprogram talaga, parang na-reset sila. Baka alam nyo yung pakiramdam na kapag marami kang natikman, pati iba't ibang lasa, maanghang, maasim at matamis. At alam mo yun, kapag kumain ka ng napakaraming iba't ibang lasa at talagang matindi ang dating, tapos dumadating sa punto na parang manhid ka na. Parang lahat ng lasa pare-pareho na lang kasi hindi mo na talaga nararamdaman. Parang ang buong panlasa mo ay parang sobrang napupuno, yun ang masasabi ko. At napapansin ko yan palagi, araw-araw ko ring napapansin yan kapag nag-intermittent fasting ako. Na kahit isang normal na mansanas lang at niluto pa yon kasi dati hindi pa ako nakakakain ng nilutong mansanas. Oo nga, Brat Apfel tuwing Pasko. Tama. Apfelkuchen din. Yun ang lasa na talagang nakakagulat. Walang menu sa kahit anong gourmet na restaurant ang makakatapat doon kasi parang bumalik ka talaga sa simula. Dahil sa pagiging sensitibo, sa panlasa, na kahit yung iba na mahilig sa maanghang at malasa, kapag kumain ng mansanas, halos hindi na nila malasahan yung mansanas. Pero pag tinanggal mo na yon at lumipas ang 4 na araw, ang sarap ng mansanas. Mansanas lang naman yon, di ba? O mansanas lang talaga muna. Tama, tapos na. Gusto ko pa sana, pero wala nang isa pang mansanas. Anong sumunod? Pagkatapos, sa hapon, nagkaroon ng unang bahagi ng lugaw na gawa sa bigas. Kailangan talaga nating pag-usapan ang paksang ito. Kaya ayusin na natin ito. Lugaw na gawa sa bigas, lugaw na gawa sa oats. Yun ang paksa. Hindi ko alam kung ano nararamdaman nyo sa salitang lugaw. Tuwing naririnig ko ang lugaw, parang gusto ko nang lumabas ng kwarto kung saan ito inihahain. Para sa akin, nakakadiri yung salitang yun. Sasabihin ko na lang kung ano. At kapag pinagsama mo pa yun sa oatmeal, lugaw na gawa sa oatmeal, talagang hindi ko na kaya. Kaya nga lugaw na gawa sa bigas ang binigay ko sa'yo. Pero siguro, sa tingin ko maraming makaka-relate dyan. Sinabi kong lugaw. Gusto mo bang asarin kita agad? Hindi naman siguro. Halos araw-araw talaga. Syempre mabait. Tukso ang tawag doon, hindi siguradong lugaw ng oats. Sa tingin ko maraming makaka-relate dyan. Sa akin kasi,
Nagkaroon ako ng hindi magandang karanasan nung bata pa ako. Siguro dahil pinakain ako ng healthy na lugaw ng oats at parang wala talaga akong ganang kainin yon. Siguro dun talaga nag-ugat yon. Wala talaga akong ideya kung paano nangyari yon. Basta tuwing naamoy ko yon, gusto ko talagang lumayo. At kaya nga, alam ko naman sa isip ko na ang Haferbrei at Haferschleim na tinatawag na porridge, sa totoo lang, Porridge. Oh, tama ka. minahal ko na ang salitang yan kasi hindi naman negatibo para sa akin ang porridge. Oats na lugaw. Walang mas lalala pa ron. Pero malinaw din sa akin sa kabilang banda kung gaano ka-healthy ang oats. Kasi anong nga ba ang tawag dito? Superfood? Isa nga itong superfood, Ginagawa ko ito lagi kasi kinakain ng mga anak kong lalaki at ni Petra. Hindi ko talaga ito nakakain kasi hindi ko talaga kaya. Ngayon, dahil dumaan ako sa rice porridge, kalimutan na natin ang salitang lugaw, tawagin na lang nating rice porridge. Oo, doon ko napansin, medyo neutral lang pala at wala namang masamang pakiramdam. At kinain ko na lang iyon. Oh, kinain mo yon? Siyempre, dahil na rin sa pangangailangan, kasi kailangan mong kainin yan ngayon, maganda yan para sa pagbasag ng iyong pag-aayuno at iba pa. Hindi rin naman masama, doon nagsimula. Paano na nga ba ang sumunod? Hindi ko na talaga matandaan. At pagkatapos sa gabi, nagkaroon ulit ng kanin lugaw, pero may pak choy. Kaunti lang, maliliit na bahagi lang talaga. Paliwanag mo ng maayos paano mo ginawa para magaya nila. At saka simpleng ginisa lang na pak choy. Ang nakakabaliw lang, kaunting asin lang, wala nang iba, ginisa lang. Tapos ilalagay sa blender, tapos haluan ng kanin. At nagkakaroon ka ng napakagandang krema. Hindi mo talaga may isip na posible yon. Parang ganito, parang napakagandang cream na sopas. At nagkaroon ka ng maliit na mangkok nito. At doon ay nagkaroon ako, naiintindihan ko yung sinasabi ni Petra palagi. Doon ko naramdaman na parang yung bituka ko na 4 na araw nang walang natanggap maliban sa mansanas at yung dati na ang sarap lang sa pakiramdam talaga. Parang yung krema na yon, yung pak choy na krema, parang pinapahiran niya ng maayos at nagbibigay ng ginhawa. Ganun talaga ang naramdaman ko sa loob, nakakakilig talaga. Kaya ipinagpatuloy namin yon. Sa ikalawang araw, nagkaroon na ng unang lugaw na gawa sa oats. Pero hindi ko sinabi kay Roland na oats yon kasi naisip ko, kung alam niyang bigas yon, mas okay. Kiniling ko lang ng pino ang oats gamit ang hand blender. At naging harina ng oats na siya. Niluto ko ito kasama ng blueberries at binigyan kita ng kaunting kutsarita ng cashew butter. Pero maliit pa rin ang mga bahagi kasi gusto ko talagang matutunan ni Roland kung paano ulit kumain ng maliliit na bahagi. At mapapansin mo pa rin kalaunan na ayos lang at nakakabusog na rin kahit papaano. Pero dahil doon, tingin ko 4 o 5 beses ka kumain sa isang araw, kaya mas marami, mga 2 o 3 beses kang kumain ng lugaw na may blueberries at may mansanas din ulit sa loob. Tapos dumating yung panahon na may saging na rin unti-unti na dadagdagan. Tapos sa gabi, minsan may rice noodles din, purong rice noodles o kanin na walang lugaw, pero laging may kasamang vegetable cream. Gawin natin itong mas sistematiko para sa mga nakikinig. So may mga halimbawa na kayo ngayon. Tungkol ito sa gulay na hindi nakakairita agad sa bituka matapos mag-ayuno. Ang mahalaga, mainit at pinakalit hanggat maaari para hindi mahirapan ang bituka. Nakabuti. Ang aking tagapag-ayos ng istruktura, oo. Oo, sige na. Tama ka naman. Para maintindihan din namin yon. At sa totoo lang, pwede kayong gumamit ng kahit anong klase ng gulay. Hindi kahit anong klase, kundi gulay na mababa ang lectin. Ito ang mga pananggalang na sangkap sa mga halaman na pinaniniwala ang maaaring magdulot ng pamamaga kapag ang lining ng bituka ay hindi maayos. Aling mga gulay ang mga iyo? Mga gulay na madaling matunaw ay siguradong pak choy. Haras zucchini, yan ang mga gulay na madaling matunaw. Diyan dapat magsimula ang lahat.
At ang mga karot ha, huwag kalimutan. Kasama rin dyan ang pastinake. Kaya may pagkakataon kayo na kainin ito ng paisa-isa o pagsamahin ang dalawa para iba-iba ang lasa na mararanasan mo. At talagang nakakatuwa ito kasi natikman ko rin at talagang nagulat ako kung gaano kakaunti lang ang pampalasa na kailangan para makagawa ng masarap na pagkain. Lalo na pagkatapos ng 4 na araw na pag-aayuno kung saan wala ka talagang natitikmang lasa. Hindi naman ako nag-ayuno pero kahit ganun, Sa akin talagang malinaw yon. Sa buong panahong yon, siguro mahalaga rin talaga. Meron akong timbangan na sumusukat ng bigat ng katawan, taba, tubig at muscle mass. Tapos may sukatan para sa kalagayan ng metabolismo at may sukatan din sa edad ng metabolismo na ipinapakita sa bilang ng taon. At ano pa, yun ang mga pangunahing bagay na interesado ako. At sa tingin ko, muscle at natitirang mga tissue, mga numero ng pagkakakilanlan. Maraming bagay ang nakabase sa mga numero ng pagkakakilanlan. At kung may maganda kayong timbangan, ganyan talaga palagi sa mga impedance na timbangan. Sinusukat kasi doon yung resistensya ng katawan laban sa pagdaloy ng kuryente. Kumbaga, doon nila lahat kinukuha ang sukat. At hindi mo pwedeng ikumpara ang mga timbangan na yan sa sobrang eksaktong magnetic resonance imaging. Sa tingin ko, doon mo talaga masusukat ng maayos ang taba sa katawan. Malayo pa yon doon. Pero pwede mong ikumpara ng maayos kung saan papunta ang lahat basta't araw-araw kang magtitimbang sa parehong oras at sa parehong kondisyon. Natapos ko ang 4 na araw ng pag-aayuno, ang saya nun, bumaba ang timbang, bumaba rin ang porsyento ng taba, ang dami ng tubig. Tumaas at yung mga sukatan na yon, dati ang metabolic age ko ay 28, 27, tapos bumaba ulit ako sa 23, 22, 21. Hindi ibig sabihin na bumalik akong 21. Huwag niyo akong maintindihan ng mali. Pero ang numerong ito ay nagsasabi na base sa structural na composition ko, sa composition ng mga tissue ng katawan pagdating sa taba, sa muscles, and sa buto. Tumutugma ako sa mga sukat na ipinakita ng daan-daang libong mga test subject na halos nasa ganitong edad. Oo, kung gusto ninyong subukan, kumuha kayo ng ganitong timbangan. Tumitimbang ako ron tuwing umaga. At itong mga numero na ito, maganda ang pagkakatugma nila sa nararamdaman kong lakas na meron ako. Minsan maganda ang pakiramdam, minsan hindi. Habang lumilipas ang 4 na araw, gumaganda lalo ang mga resulta. Gusto ko lang sanang isingit yon. sige mabuti pero nandito pa rin tayo sa pagwawakas ng pag-aayuno. Isa pa sa ginawa ko lalo na kapag Bilang merienda, kumain ka rin ng abokado. Huwag nating kalimutang banggitin yon. at mula sa 5 o 6 na araw nagkaroon na ng nilagang tokwa. Bakit hindi pinirito? Para lang ba maintindihan ng iba? Dahil ang pagprito, Binabago nito palagi ang istruktura ng pagkain at nagkakaroon ng mga molekula na hindi natin masyadong natatanggap ng maayos. Tama, halimbawa ito ang mga AGE. Lahat ng ito ay mga sangkap na hindi masyadong gusto ng katawan. Hindi talaga ako mahilig sa madalas na pag-iihaw, pagprito, o yung mga maitim na balat ng pagkain. Alam ko na masarap ito, pero alam ko rin na hindi ito masyadong malusog. pero kumusta naman para sa'yo? Isang steam na tokwa? Pag narinig mo yun, may isip mo agad, yak, parang patatas lang ang lasa. Pero hindi naman ako ganun. Hindi tulad nung sa lugaw na parang may iniisip na agad akong hindi maganda. Nilagyan ko rin siya ng kaunting pampalasa kung magiging tapat ako. Oo, tama. Nilagyan ko yata ng kaunting asin. Nilagyan ko ng tamari na sarsa, purong toyo iyon at sapat na ang alat doon. Kaya meron tayong isa na mas kaunti ang asin. Kailangan mo pang magdagdag ng kaunting asin doon. Pero sa normal na isa, hindi mo na kailangang magdagdag ng asin. Pero masarap naman ang lasa. At magdagdag ka rin ng kaunting mantika, maganda rin yon. At syempre, sa gulay, palagi akong naglalagay ng 1 kutsara, minsan olive oil, minsan linseed oil, or minsan hemp oil. Gusto ko rin naman na tumaba ka ulit. Kumusta na ba yon? Oo, unti-unti na naman akong tumataba. Ngayon, meron na akong... Kumusta naman ang lakas mo? Bumalik na ulit ang lakas ko.
Yung lakas, kasi ako yung tipo na nagpe-percent, may natitira pang porsyento ng sakit, pero marami na akong lakas at ganun. Oo. At ganun nga. Sa ika-4 na araw, parang 20% na lang ng lakas ko ang natitira. Wala na talagang natira at gaya ng sinabi ko, ika-4 na araw na yon. Ang tanging inaasahan ko na lang ay matapos na yon. At pagkatapos ng 2, 3, 4 na araw ay nasa 70, 80, 70% na ako at nagsimula na rin akong mag-weight training ulit. Gumagawa ka rin ng high-intensity interval training. Training ngayon, simula pa. Gumagawa ako ng high-intensity interval training. Oo. Para sa mga interesado, sinusubukan ko ulit ngayon ang burpees. Kung di mo alam ang burpees, i-google o panoorin mo ang video nito. Mukhang ito ang galaw na nagbibigay ng pinakamaraming epekto sa pinakamaikling oras pagdating sa pagpapalago ng kalamnan at pagsunog ng taba. Pagsubok sa puso. Maganda ang mapalakas ito kahit minsan sa isang araw para masanay sa ehersisyo. Natuklasan ko ang 20 minutong ehersisyo at nagsimula ako sa 121 reps sa loob ng 20 minuto. Ginagawa ko yun 4 na beses kada linggo. Pagkalipas ng 2 araw, umabot ako sa 135. Sa ika-3 araw, nagawa ko na ito ng 3 beses. Nung nakaraang linggo, umabot ako sa 140. Nakakakilig yan. Dapat niyong subukan yan, pero pakiusap para sa mga hindi sanay, mag-ingat kayo ng husto. Talagang matindi ito. Dahan-dahan lang, unti-unting dagdagan kung kailangan. Sa loob ng 20 minuto, siguro mga 20 gawin. 1 kada minuto para unti-unti kayong masanay, lalo na kung medyo may edad na kayo. Delikado yon kung bigla kayong susubok ng todo dahil lang si Roland ay nakakagawa ng 140 o ganun, tapos susubukan nyo rin. Gusto ko lang malaman kung okay ka. Yun ay. Kung wala ka niyan, hindi mo magagawa ang ginagawa mo ngayon. Hindi kailangan yon at bumalik na siya ng buo. Ano na nga pala ang lagay ng tiyan mo? Kumusta ang pakiramdam mo sa tiyan mo? Sobrang ayos. May nararamdaman ka ba dyan? Sobrang ayos. Wala, basta komportable lang. Kumusta ang pagtunaw mo? Oo, mas maganda na talaga. Gaano kadalas? Malaking nabawasan. 1 hanggang 2 beses. Kaya sobrang ganda ng epekto. Hindi yon tunay na dahilan ng pag-aayuno ko. Ngayon, naisip ko na tama rin pala ang ginawa ko para sa dahilan na yon. Naintindihan ko. Dahil talagang maganda ang naging epekto. Ano ang masasabi mo sa mga taong nakikinig sa atin ngayon na iniisip, ginagawa ni Roland yan, gusto ko ring subukan yan? Ano ang mga dapat nilang bigyang pansin at dapat ba nilang gawin lang ba nila basta-basta nang walang gabay o ano ang mga dapat nilang bantayan? Dapat itanong nila yan sa'yo. Dapat ba nilang itanong yan sa akin? Paki-explain mo yan, please. Espesyalista ka sa pag-aayuno. Sige, okay. Siguro ako na lang ang pinakamainam na sumagot sa tanong na yan. Pero pwede rin naman na ikaw ang sumagot bilang ikaw ang nakaranas niyan ngayon. Kaya sa ganitong sitwasyon, siguro hindi mo irerekomenda yon. Yun ang naisip ko. Kaya kung sa pangkalahatan ay pakiramdam mong malakas ka, malusog ka, at gusto mo lang mag-reset ng katawan mo, na parang buong katawan talaga at talagang kaya mo naman at wala kang nararamdaman, madali mo lang itong magagawa mag-isa. Hindi mo kailangan ng iba, pero kailangan mo ng katahimikan. Huwag mong isipin na maghahanap ng Gawin yung ginawa ko. Tama ka, naisip ko lang. Halimbawa, sinasabi mo, pumili ng oras na wala kang gagawin para makaupo at magpahinga. Pero sino ba talagang walang ginagawa? Pwede mo namang kunin yon paminsan-minsan. Hindi naman ito tungkol sa 1 buwan, 4 na araw lang naman ang pinag-uusapan natin dito. Kung kukunin mo pa ang Biyernes at Sabado, tapos isama sa weekend, nagawa mo na agad. Iyon ay 3 na, Biyernes, Sabado, Linggo, 3 na agad. Kaya kung Lunes, idagdag pa. Oo, pero hindi ko isasama ang Lunes dahil may pasok na. Mas okay siguro ang Huwebes hanggang Linggo. Ganun mo gagawin. Sa totoo lang, masasabi ko na pumili ng 4 na araw na talagang makakabawas ka ng marami. Naalala ko pa nung palagi akong nag-aayuno at maliliit pa ang mga bata, palagi akong pumupunta sa Ren at doon ako nag-aayuno ng 4, yung unang 4 na araw, mag-isa lang ako. At pagkatapos, sumunod ka kasama ang mga bata at pagkatapos noon, hindi na naging issue para sa akin. Dinagdagan ko pa ng 3 araw at naging maayos naman. Pero, kung sa simula pa lang ay kailangan ko pang alagaan ng mga bata, mahihirapan talaga ako. At syempre, hindi mo rin kailangang magluto sa unang 4 na araw. Isipin mo kung ikaw pa ang kailangang magluto.
Sa unang 4 na araw, hindi ko alam kasi hindi naman ako ang nagluluto. Para sa iba, para sa mga bata. Kung kailangan mong magluto para sa iba ngayon. Akala ko bakit ako kailangan magluto kung nag-aayuno naman ako. Kaya hindi talaga pwede yon. Kailangan mo talaga ng kalayaan. At kung may mga sakit ka na ngayon, masasabi ko lang, ang pag-aayuno ay sobrang ganda. Hindi ko irerekomenda ang water fasting ngayon. Mas irerekomenda ko ang talagang diluted na mga juice at sariling gawa na gulay na konsume. Konsume? Dito ako medyo nalilito. Sabaw yon, sabaw ng gulay. Madali lang gawin. Gusto ko lang marinig sa Pranses. At siguradong ikokonsulta ko muna ito sa aking doktor. Kaya dapat ninyong gawin iyon at sana ay may doktor kayo na may kaalaman tungkol dito. Oo, kasi baka umiinom din kayo ng mga gamot at iba pa. May ilang estudyante o pasyente akong narinig na may mga doktor na tutol sa pag-aayuno at sinasabing huwag itong gawin. Kaya dapat humanap ng doktor na may alam tungkol sa pag-aayuno. Tama, O pwede ring magtanong sa mga naturopath or sa mga doktor na eksperto sa natural na paggagamot kasi talagang alam nila yan o kaya sa mga doktor na espesyalista sa nutrisyon. Kaya siguraduhin talagang tingnan kasi bumababa agad ang blood sugar, bumababa rin ang blood pressure. Kung tuloy-tuloy pa rin kayong umiinom ng gamot, posible talagang manghina kayo ng sobra. Dahil sobra na ang dosage nun. O nakakatuwang isipin, agad-agad itong nire-regulate. Ipaliwanag mo ng mas detalyado. Gusto ng lahat na maintindihan ito ngayon. Kung may diabetes or mataas na presyo ng dugo at umiinom ng gamot ang tao, ipaliwanag mo. Kaya kung may diabetes ang isang tao at umiinom ng gamot at iniisip niyang itutuloy lang niya ang pag-inom ng gamot. Pero hindi siya kumakain ng kahit ano, walang insulin na napoproduce, hindi na niya kailangan ng gamot, kundi mas malamang na magka-hypoglycemia siya. At delikado yon. At pagdating sa presyo ng dugo, mabilis na nagre-relax ang mga ugat, kaya bumababa ang presyo ng dugo. At kung iinom ka pa ng gamot para sa... Kapag lalo pang nag-relax ang mga ugat mo dahil sa gamot, mapupunta ka sa sobrang baba ng presyo ng dugo, baka maging 80 sa 50 o sa 60, at sobrang mapapagod ka talaga. Kaya laging may kasunduan. Naranasan ko na rin yan at madalas ko ring nakita sa mga pasyente ko kung gaano kahalaga na malinaw naming napag-usapan muna ito bago magsimula. Kapag uminom ka ng ganitong gamot, sa unang araw pa lang, babantayan mo na agad ang sarili mo, magkokontrol ka, at tuloy-tuloy mong susubaybayan ang kalagayan mo. Dapat may tamang protocol na sinusunod dito. Pero ang isa pang alternatibo, syempre, ay sumali sa isang fasting program, halimbawa, 1 o 2 linggo sa isang magandang lugar kung saan pwedeng mag-fasting. Meron ding mga fasting clinic na maaring sagutin ng insurance, ng mga pampublikong health insurance. O kaya magaganda at pribadong pinapatakbong bahay, kung saan palagi kang may kasama na tumitingin o nagbabantay sa'yo. Sige ba? Pero sinabi mo kanina, diluted na mga juice at mga sabaw. Magbigay ka pa ng halimbawa, anong mga juice? Kasi ang naiisip ko ngayon, iyon ay... Palagi akong gumagawa ng smoothies dahil gusto ko talaga ang mga ito. Pero tanong ko lang, bakit may asukal pa rin? Kasi tinanggal na dapat ang asukal. Tama. Kaunti lang naman ang asukal na nilalagay ko doon. Kaya, nung nag-smoothie fasting ako, marami akong nilagay ng mga berdeng gulay at nagdagdag ako ng 1 mansanas. At kapag kaunti lang ang kinakain mo, iba talaga ang lasa ng lahat. At ang 1 mansanas ay nagbibigay ng kakaibang sarap sa mga berdeng gulay. Parang nagiging masarap at nakakaaliw, lalo na sa umaga. At parang gusto mo ng matamis o may carbohydrates. Iyon ay... Anong klaseng salita yon? Sige, pero naintindihan ko naman. Ayos, ang ganda. Talagang napakaganda ng kinalabasan. And itong mga smoothie na ginagawa, kailangan pang palabnawin at dapat kainin gamit ang kutsara. Sige, para maging malinaw, ano ang dapat ilagay? Pwede mo talagang pag-isipan yan. Pwede mong ilagay ang mga berdeng dahon ng pak choy. Berde, maglagay ng ilang dahon ng lechugas. Spinacs. Lagyan din natin ng konting spinach. Hindi naman masyadong masarap pakinggan ang mga sinabi hanggang ngayon. Hindi masyadong masarap, pero pwede mo pang lagyan ng 1 pirasong pipino. Mas lalo pang sumasarap.
Ang pipino ay may napakagandang dami ng tubig. Maganda rin yan. Pwede kang magdagdag ng isang kahel. Pero huwag sobra para hindi madaming fructose ang mapasama. Oo, pero hindi naman ganun karami ang asukal niyan. Oo, tapos isang dakok ng berries at isang maliit na mansanas. Magkatapos na meron kang 200 hanggang 250 mililitro ng smoothie at iyon ay hinahaluan mo ng tubig. Sa anong proportion? Doble. Doble? Mula sa 250 naging 500 mililitro ka na. At iniinom mo yan tuwing umaga sa almusal. Siguro mga alas 10 o kung nakasanayan mo ng alas 9, edi alas 9. Tapos mga alas 12 o alauna. Sa gabi, may sabaw ng gulay na pwedeng... Ito ay niluluto lang sa pamamagitan ng pagkuha ng maraming gulay. Talaga sobrang daming gulay. At hinahayaan lang itong kumulo ng matagal, mga 4 na oras, 5 oras. And pagkatapos nagkakaroon ang sabaw ng gulay ng napakasarap na lasa at magandang kulay. At ang lagi ko pang ginagawa para sa itsura, kumukuha ako ng kahit anong sariwang damo na meron ako sa hardin. Kadalasan, basil ang ginagamit ko kasi marami rin akong nilulutong kamatis para magkaroon din ng kaunting lasa ng kamatis. At hinihiwa ko talaga ang basil na ito, ang mga dahon nito ng sobrang liit at pino. At inilalagay ko yon sa ibabaw ng gulay na konsume. Alam mo na ngayon kung ano ang ibig sabihin nun. At kinakain ko na ito pagkatapos. Napakaganda lang talaga ng pakiramdam. At pagkatapos ay matutulog ng maaga. Ang gusto ko talagang malaman, kasi nabanggit mo kanina at sinasabi mo rin paminsan-minsan kahit sa labas ng podcast na ito, hindi mo ire-recommenda ang water fasting. Sa tingin ko ay maganda naman ito bilang karanasan, pero sa susunod na pagkakataon... Ulitin mo ba ang water fasting? Oo, gagawin ko pa rin. Pero sabi mo nga, kung mag-aayuno ka sa ibang paraan gamit ang mga... Halimbawa, mga diluted na katas. Yung sabaw ng gulay, ganun pa rin ba epekto? Paano mo nalaman? Ito ay mga bagong resulta ng pananaliksik. Alam na kahit na may 200, 300, 400 kalorya ka sa isang araw, talagang pumapasok ka pa rin sa epekto ng buong sitwasyon ng pag-aayuno. Kaya yung sinabi ko lang kanina, ganun din, kahit kumain ka ng 200, 300 or 400 kalorya. Kaya ko namang maisip yun sa gulay na sabaw kasi wala namang asukal doon. Ang bumabagabag talaga sa akin, hindi ko alam ikaw ang espesyalista, pero ang bumabagabag sa akin... Likido ito, hindi mo kailangan nguyain. Oo, pero may asukal pa rin yan. Ang punto ay maubos ang glycogen storage. Oo, pero sobrang kaunti lang nun kaya nananatili pa ring maayos ang lahat ng mga function ng katawan mo habang nag-aayuno ka. At naniniwala rin ako na normal lang talaga ito. Nung mga panahong walang makain, minsan maliit na dakok lang ng kahit ano ang nakakain mo. Oo, kapag wala talagang makain, minsan wala ka talagang makakain. Oo, wala ka talagang makain nun. Pwede rin naman, nakita mo rin. Kaya napag-alaman talaga nila na kapag ilang kalorya, ilang kilokalorya ang pinakamarami. 200, 300, 400. Pareho lang ang epekto nito sa pag-aayuno na tubig lang ang iniinom, na walang kahit anong kalorya. Sinasabi, oo. Kaya kung gano'n nga, syempre napakalaki ng epekto nito dahil naiisip ko na ang mga butas na maaring mahulugan mo ay hindi na gano'n kalalim. Yes, mas matagal mo itong kakayanin. Mas matagal mo itong kakayanin at gusto ko talaga ang ganitong uri ng pag-aayuno dahil napakaganda. Palagi akong nakakaranas ng fasting high sa tuwing ginagawa ko ito palagi. Pinakamaaga sa ika-4 o ika-5 araw, naramdaman ko ng gumagana ang pagbuo ng ketone bodies at talagang kamangha-mangha ito para sa akin. Ikwento mo kung anong nangyari, di ko pa kasi naranasan yan. Napansin ko talaga na parang ang daming naaayos sa katawan ko, na parang nililinis at inaayos talaga sa literal na kahulugan ng salita. At ako, ewan ko kung naaalala mo pa yon, tuwing nag-aayuno ako at minsan 2 linggo rin akong nag-ayuno, minsan 3 linggo pa nga, pero iyon na ang pinakamatagal. Hindi ko na siguro ulitin yon. Madalas akong mag-ayuno ng 2 linggo, no? At pagkatapos ng 1 linggo, palagi kong gustong ayusin lahat. Naalala mo pa ba? Sayang naman. Oo, hindi ko na maalala. Oo, sigurado ako na iyon talaga ang natatandaan ko. Palagi akong naglilinis at nag-aayos ng mga cabinet. Kung maayos sa loob, ganun din sa labas. Lagi kong natutuwa rito. At iyon nga, ewan ko kung nagpatuloy ka pa ng 1 araw, sa tingin ko ikaw rin ay ganun
Ang lungkot-lungkot mo at parang wala kang enerhiya. Sa tingin ko, hindi naman ako malungkot. Enerhiya lang talaga ang problema. Pero pero ganun ang itsura mo. Hindi ko alam kung kakayanin mo pa sana yon. Kaya mula doon, Pero posible rin yun. Pwede namang subukan sa susunod na pagkakataon na gawin yung 200, 300 o 300, 400 kilokalorya. Pero mas maganda siguro tanungin si ChatGPT tungkol dyan. Ilang orange o ilang mansanas ba ang pwedeng ilagay doon? Hindi ko alam ngayon. isang maliit na mansanas. Ganito ba siya kaliit o mas maliit pa? Hindi, mga palamuti lang yan na mansanas. Kaya pa ang isang maliit na mansanas ay ganito kalaki. Siguro parang ganito. Tennis ball. Ilang kilo ba ang bigat niyan dahil sa mansanas? Nako, depende sa laki. Hindi ang berdeng mansanas, halos walang laman. Siguro Itong dalawang juice na to siguro may 200 hanggang 250 kalorya. Kaya siguradong di abot ng 400? Oo, sigurado. Pero sa tingin ko, sa susunod na gagawin ko yon at titingnan ko kung ano ang pakiramdam kumpara dito. Sa tingin ko, ang usapin ng pag-ayuno ay para sa akin. Sa tingin ko, napakahalaga nito kasi madalas ko na Nakita ko ito sa aking mga pasyente. na yung mga sumubok nito, hindi naman talaga sila nag-water fasting, gaya ng sinabi ko. Pero yung mga sumubok, Hindi nila ginawa yon. Oo, ikaw lang. Ginawa ko rin pero sumuko ako pagkaraan ng 4 na araw kasi hindi ko talaga nagustuhan. Kasi palagi kong nakikita na ang daming nangyayari doon. Ang daming positibo, ang daming paggaling. At yan ay isang mekanismo na meron tayong lahat sa loob natin. At talagang naniniwala ako na lahat ng may sakit, halos kahit ano pa man, syempre hindi naman dapat na. Kahit kaunting timbang lang ang meron. Maging balisa o madali. at para rin sa mga taong may eating disorder, lalo na yung may hilig sa anorexia, talagang hindi ko irerekomenda na mag-ayuno sila para simulan ang proseso ng paggaling, yung natural na proseso ng paggaling ng katawan. Ikaw, ngayong nabanggit mo yan, oo, isa rin yan sa mga tip na talagang dapat nating ipasa sa iba. Doon ko lang talaga yun napansin ng tama. Ilang araw na ang lumipas. Napag-usapan kung ano ang ginagawa ng aso kapag may sakit. Humihiga ito sa sulok at umiinom ng tubig. Ikaw ang nagbibigay ng payo na hindi ko naisip ng malinaw sa mga nagdaang taon na kapag may nagsimulang magkaroon ng sipon, magkaroon ng herpes o magkaroon ng trangkaso, hindi nakakain o iinom ng mga katas at kakain ng konsome. Ano ba talaga? Ibig sabihin wala naman talaga, di ba? Makikinig ka na lang ba sa katawan mo, lalo na kapag nagkakasakit ka, tulad ng trangkaso, kadalasan ayaw mo talagang kumain tapos iinom ka lang ng kaunting tubig. Habang lumalala ang sakit, mas konti ang pagkain para mapabilis ang paggaling kabaligtaran sa karaniwang ginagawa. O iniisip nila na kailangan nila ng lakas. Tama. May sakit ako ngayon kaya kailangan ko ng mas marami nito at niyan. Minsan mas marami pa silang kumain kaysa dati. At bakit masama yon? Dahil sobrang dami ng trabaho ng katawan sa pagtunaw. Dahil inuubos ng katawan ang lahat ng enerhiya sa pagtunaw. At kailangan niya sana ng lakas para mailaan ang enerhiya sa proseso ng paggaling. At kapag naging malinaw ulit sa atin yon, at kapag naintindihan ng lahat, magiging talagang maganda ang lahat. Oh, astig. Magiging talagang maganda yon. Kaya kung gusto nyong mag-ayuno ngayon, alam nyo na kung paano gawin yon. Alam nyo rin na may iba't ibang paraan. Kaya 2 beses may option kayong mag-water fasting o kaya naman mag-ayuno gamit ang diluted na smoothies o kaya mga juice. Pwede rin kayong pumunta sa klinika o sa isang fasting house. Maraming magagandang option. Subukan nyo lang. At ang sigurado na nating alam ngayon ay ang pag-aayuno ay hindi talaga masama sa kalusugan, hindi ito masama sa kalusugan. Iyan ay Siguro may isa pa tayong dapat ipaliwanag. Napansin ko rin palaging pinapalakas ang takot dyan. Medyo nararamdaman ko na parang masyadong nababawasan ang mga kalamnan. Parang humihina ang kalamnan ng puso dahil kulang sa protina. Paki-explain mo ulit yan ng mabilis, please. Kasi marami tayong mga protina na basura sa katawan natin na muling Re-recycle. ang mga ito ay nire-recycle bilang mga amino acid. At dito ginagamit ng katawan talaga para makabuo ulit ng ibang estruktura ng selula mula sa mga amino acid, ibig sabihin makagawa ng mga protina. talagang kamangha-mangha yun. At ang mahalaga, halimbawa, para hindi matunaw ang mga kalamnan, yun ang mahalaga, yun ay talagang
Kaya kapag bumalik na kayo sa lakas ninyo mga ika-4 na araw, magsimula na kayong gumalaw ulit. At talagang masaya yon, talagang nakakatuwang gawin yon. Para masigurado ang kaligtasan, dapat magpakonsulta sa doktor, fasting doctor or health practitioner matapos ang ilang araw. Kaya kung mag-isa lang, hindi ako mag-aayuno ng higit sa 5 hanggang 6 na araw. Ganun katagal. Pero ano ang dapat nilang bantayan? Halimbawa, kung talagang nanghihina na sila, wala nang lakas at iba pa. Sige, pero ipinapakita naman ng katawan mo kung hanggang saan ka lang dapat. Siguro pwede tayong magkasundo na kapag naramdaman ninyo na hindi na kayo komportable, parang hindi na maganda ang pakiramdam ninyo kapag umabot na sa mga 7.5, 7.9, bago pa talaga maging negatibo, doon na kayo huminto. O kaya naman, humingi ng payo, humingi ng tulong, pwede ring maghanap sa internet. Kamusta ang pakiramdam ninyo at ano ang masasabi ninyo tungkol dito? At saka, mahalaga rin ito para sa mga gumagawa ng water fasting. At saka may posibilidad din na uminom ka ng electrolyte solution. Oo, kung saan nandun lahat ng asin o pwede ring maglagay ng kaunting asin at kaunting asukal sa tubig. At ano pa, mas marami pang asin. Sa asukal, medyo nagdadalawang isip ako doon. Pero ang asin, mas okay yon. O kaya, gaya ng sinabi ko, isang electrolyte solution. Isa rin yon sa mga posibilidad. Pero hindi mo naman kailangan gawin yon kapag nag-juice fasting ka talaga na umiinom ka rin ng tsaa. Iba naman yon. Sige. At kung may mga karanasan na kayo tungkol sa pag-aayuno or sinubukan nyo na pero paulit-ulit nyong sinusuko, isulat nyo lang sa mga komento. Interesado talaga kami dyan. At ano nga ulit ang lagi naming sinasabi sa huli? Sinasabi pa namin, na gusto rin sana naming humingi ng rating mula sa inyo. Tama. At sa Spotify po. Spotify at Apple? At Apple Podcast, tama po. At salamat po sa inyo hanggang sa susunod na pagkakataon. Yun na po ang tungkol sa pag-aayuno. Paalam! Paalam!